pangalan na Mary Grace Piatos, muling naungkat sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Alamin natin ang latest mula sa impeachment court. Mula sa Senado, RS number 28, Raymond Adpaz, please come in. Raymond. Mayor, muling naungkat yung pangalan ng iba't mga kontrobersyal na pangalan na unang tumanggap umano ng mga pabuya mula sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Sa Day 11 ng impeachment trial, kinumpirma ng testigo ng prosecution na si COA Auditor Roderick Wamil na kasama sa mga pangalang kanyang nakita sa mga acknowledgement receipt na tumanggap ng cash reward mula sa confidential fund ni VP Sara, si Mary Grace Piatos. Sa pagtatanong ni Attorney Lorna Capuna na kabilang sa mga counsel for the prosecution, sinabi ni Wamil na batay sa acknowledgement receipt ay tumanggap ng 70,000 pesos bilang reward at medicines si Piatos. Ilan sa mga kasama niya sina Renan Piatos, Janice Marie Revilla, Andy Lim, Alejandro Piquit at Gabriel Bisaya. Sabi ni Auditor Wamil, hindi compliant ang Office of the Vice President sa pagsusumiti lamang ng acknowledgement receipt, kundi dapat ay may supporting documents alinsunod sa Joint Circular 2015-01. Ang mga dokumentong isinumiti ng OVP ay hindi rin umano tumutugma sa petsa na December 2022 na tinanggap ng OVP ang 125 billion pesos na confidential fund na inubos lamang sa loob ng 11 araw. Matapos maglabas ng audit observation memo at hindi nakapag-comply ang OVP, ay naglabas ng notice of suspension ang Commission on Audit. Naritong bahagi ng Day 11 ng impeachment trial sa pagtatanong ni Attorney Lorna Capunan kay Auditor Frederick Wamil. Based from this acknowledgement receipt po, tumanggap po si Mary Grace Piatos ng 70,000 pesos for the payment of rewards, close and open parenthesis, medicines. Bakit dalawa to? Payment of rewards tsaka medicines. Anong ibig sabihin? Ang binayad sa kanya na reward ay gamot? Hindi ko po ma-determine based on this document alone po, kaya po kami nagpapasubmit ng additional documents. And also, since it is payment of rewards po, hindi rin po enough lang na acknowledgement receipts. Kailangan din pong makomply yung provision noong joint circular as to the payment of rewards. Ang bahagi ng impeachment trial proceedings kanina na tinapos ng pasado alas 2 o mga 2:36 ng hapon dahil alas 3 kanina ay bumalik o nagkaroon ng sesyon ang Senado. Raymond. Ito si Mayor. Si Mary Grace Piatos, ipapatawag ba na impeachment court? Gusto ko makita si Andy Lim. Hindi, Mayor, kung may grupo sa kanila na magpipresenta either prosecution or defense. Ayan, pero sino daw ang mga gumamit na? Na-determine na ba kung sino ang gumamit ng mga alias na ganyan? Mary Grace Piatos, Milky Sequoia Rigunan. Ang Rigunan Sequoia lang. Fernando Tempura. Ayan, at saka itong si Andy Lim. Alejandro Piquit. Yung mga ganon kasi ang pagkakabanggit, Mayor, ay ang Commission on Audit ay kumbaga hindi naman kasi siya yung nagpuporso ng investigation pagdating sa mga ganyan dahil nakabatay lang sila doon sa dokumento na isinumite ng concerned agency, in this case, yung Office of the Vice President, Mayor at Ms. Thea. Ayan, pero hindi ba i-require yung Office of the Vice President para tukuyin kung sino nga ba itong sina Mary Grace Piatos? Oo. Ang ginawa daw niya, Mayor, ay humingi ng, or after yung tinatawag na audit observation memo, kumbaga ito pala yung mga report na kumbaga nakita nila ang daming kulang, nagdala daw ng sulat doon sa Office of the Vice President. Yung una hindi tinanggap. Tapos nung ay hindi rin sila nakapag-comply doon sa hinihingi sa kanila ng COA
Kaya naglabas sila ng notice of suspension dito sa kaugnay ng confidential fund, Mayor at Ms. Thea. Matapos ang trial kanina, Raymond, hindi ba nag-cross-examine ang depensa? Hindi pa umabot doon, Mayor, dahil hindi pa natapos ang direct examination Hindi pa? ni Atty. Lorna Kapunan. Hindi pa. So bukas, babalik si Ginoong Wamil, ipagpapatuloy yung direct, then after which nagsabi naman si Atty. Michael Poe na sila ay magkakaroon ng cross-examination, Mayor. Ayan. At yung dalawang senador na nag-aaway, Senator Ping Lacson at Senator Alan Peter Cayetano, naayos ba ni naging peacemaker yata itong si Senator Erwin Tulfo? Sana nga makarinig tayo ng ganyang balita, Mayor. Dahil nga mukhang ngayong araw medyo humupa naman. Obserbahan natin hanggat sa mga susunod na mga araw. Ayan. Nagkakatinginan ba sila sa session hall? Nag-eye to eye ba? Ay 21 sila eh. Baka pwede ka naman tumingin sa pang 20 eh. Sige. Basta wag sila hawakan ng tenga. Ayan. Abangan na lang natin. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Banggitin ko din lang, Mayor, na aprobado muli for the third reading yung itong Magna Carta for the Barangay Health Workers na noong nakaraang kongreso ay naprobahan ito pero hindi na isulong dahil nga doon sa naipit na bago natapos ang 19th Congress. Ito ay ang panukalang batas na ito. Ang may akda ay si Senador Risa Hontiveros at kasama sa nagpursigi si Senador J.D. Ejercito. Mula sa Senado, ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.